Mga residente ng Bayambang, Pangasinan, kinakatok ngayon ng takot dahil sa gumagala raw na miyembro ng kulto na nangangatok daw sa mga kabahayan. Kwento ni Jovelyn, mag 10 PM ng gabi, nagiinuman yung mga kasama ko, lumabas kami sandali at napatingin sa may bukid. May nakita kaming parang naka-white na t-shirt at nakahilera, may hawak silang kandila pero yung ulo nila hindi namin makita, papunta sila kung saan kami, kaya natakot kami. Yung mga kasama namin bumalik sa bahay nila at kumuha ng armas nila para sakaling may mangyari makakalaban sila, pero bigla na lang nawala yung mga nakaputi. Ang sabi ng iba, kulto raw. Sana matigil na to kasi lahat kami dito natatakot. Hindi na kami nakakatulog ng maayos paggabi kasi kabado kami. Pahayag ni Vivian. Alas 11 ng gabi noon, nakalak na yung bahay namin at nag-iingat dahil sa naririnig naming katok bahay. Hanggang sa nakarinig nga kami ng katok, umulit pa. May sumabay na sunod-sunod na putok yun. Maingay na yung aso tapos parang may tumakbo. Hindi namin binuksan dahil sa takot. Nabalita na nga sa ibang barangay may pinasok na rin. Bakit may maglalakas loob na pumasok dito at kumatok sa amin? Sabi ng iba, kumukuha raw ng mga dalaga yan at ipapatubos. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi. Higit 200 residente sa Agusan del Sur na lason sa kinain nilang adobo. Ayon kay Yolanda, may nagbigay ng food pack sa amin. Sa bahay namin kinain yung adobong atay ng manok, masarap naman. Pero may isa doon parang mapait na. Tapos may nakita rin akong mayroong uod, kaya yung ibang pack lunch na lang yung kinain ko. Pagkatapos ng ilang minuto, doon na po sumakit ang tiyan ko. Mga 10 beses akong sumuka, parang hindi na ako makakita. Inutusan ko na yung anak ko na tawagin nila yung pump boss sa radyo para maisakay ako at madala sa ospital. Pati yung 10 years old kong anak sumakit yung tiyan at nagsusuka. Pagdating ko sa ospital, ginamot na ako at napansin ko marami na ring ambulansya sa tabi ko. Pahayag ni Janeth, yung pagkain nakahalo yung atay at itlog sa ibabaw ng kanin. Nadismaya pa ako kasi napanis na. Yung isang pack lunch na binigay sa akin, ipinakain ko na lang sa aso. Pero yung iba, wala naman akong napansing kakaibang lasa o amoy, kaya kumain pa rin ako. Pagkatapos ng isang oras, sumakit na yung tiyan ko. Isinuka ko na lahat ng kinain ko. Yung buong katawan ko nanlalamig na rin. Pagdating namin sa ospital, nagkakagulo na yung mga nurse. Marami kasi nanghihinang kabataan. Nauubos na rin yung dextrose. Nakakaawa talaga yung mga bata. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi. Binansagang Afam Bridge sa Siargao kung saan maraming Pilipino at mga banyaga ang nagkainlaban, dinarayo. Kwento ni Manilyn, madalas kaming tumambay ng mga kaibigan ko dito sa tulay ng Siargao. Dito kami nag-iinuman, nag-chill, tapos tumitingin sa mga gwapong Afam. Bata pa lang ako, pag nakakita ako ng foreigner na magkopol, sabi ko, sana ganyan din ako paglaki, may asawa o boyfriend man lang. Doon sa tulay, minsan may lumapit sa amin at nakipagkaibigan. Sinasabi namin, okay, join. Marami nang husga sa akin na ay iba naman yung kasama. Pahayag ni Merlan, surf instructor ako dito sa Siargao. May mga nakarelasyon na akong mga foreigner. Yung girlfriend ko ngayon, si MK. Nakilala ko siya sa karaoke bar kasama yung mga kaibigan niya. Ako yung first boyfriend niya. Madalas kaming tumambay sa Katangnan Bridge. Nakakawala kasi ng pagod. Ang sarap tingnan ng mga tao, ng mga iba't ibang lahi. Tapos yung sunset maganda rin. Nag-skating kami, fishing at tumitingin ng sunset. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi.